YouTube, kamusta? Good morning, magandang tanghali at good evening po sa inyong lahat. Siyempre po sa mga panauhin at lagi po naming nakakasama dito po sa Papong TV. Ako po ay lubusang nagpapasalamat sa inyong lahat mga utol. Kung bago kayo dito, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Siyempre po, paki-like na rin po, paki-hit nyo na rin po yung notification bell dahil araw-araw naman po tayo nag-upload dito po sa aming channel. Mga utol, ang pag-uusapan natin ngayon, kung halimbawang narinig natin sa ating dumper, sa ating ex, o kahit kanino man, yung mga salitang hindi na kita mahal. At kung ano ang maaari natin gawin kung sinabi niya sa atin na hindi na nga po niya tayo kailangan. Proven mga utol at nasaksihan na po natin. Nalaman na po ng karamihan na pagka narinig natin tong apat na salita na to na hindi na kita mahal ay kayang pabagsakin ang kahit sino pang napakalakas at napaka-confident na tao. Kahit gaano ka pa katigas ay kaya kang pabagsakin at palambutin at sirain po yung sense of direction mo. Kahit kilalang matigas at napakalakas mo kapatid ay nangihina ka pag nararanasan at na-experience mo to utol. Ang mga katagang ito ay nagpapahiwatig ng katapusan at parang pagbaliwala sa nararamdaman mo or sa sarili mo. Pero para po sa akin, ito po ay sadyang pagkakataon para may compose mo kagad at may pakita kung sino ka. Dahil sa expected niya manghihina ka at lalagapak ka sa mga salitang ito. Dahil yun naman po talaga ang intention niya, utol. Ang sabihin niya to sa'yo, ang makarating sa ito, it's either para tumigil ka at para manghina ka at hindi mo siya kayanin. Pero sa oras na marinig mo to, ang dapat mong itaguyod ay yung iyong lakas. Ito dapat yung mga moment na may compose mo kagad yung sarili mo at labanan mo yung kahinaan. Kailangan ma-establish mo to kapatid dahil kailangan unawain mo kagad para malaman mo kung ano talaga yung totoong nangyari at syempre kung nasan ka talaga sa ugnayan mo sa kanya. Samahan niyo ako today mga kapapong at alamin natin ang dapat nating gawin. Dapat nating makita kung sakaling marinig at iparamdam po sa atin ng diretsyo na hindi na tayo mahal ng isang tao. Pero bago po tayo umusad, lagyan po muna kaya natin ng patalastas. Ayun o. Welcome back! At magandang araw po mga kapatid. Siyempre bago po tayo umusad, gusto ko po muna sana kayong imbitahan na paki-like and follow naman po tayo sa ating Papong TV FB page. Dahil doon po tayo naglalagay ngayon ng mga short video bilang tugon po natin sa mga nagko-comment po sa atin sa ating comment section. Malapit-lapit na rin po tayo mag-live dyan mga kapatid. At siyempre dyan po tayo kumukuha ng mga dapat nating kausapin at tulungan. At kung may nais pong makapanayam si Papong, dito nyo po ako pwedeng puntahan mga kapatid. Sa page nyo rin po ako makakausap with the help po ng ating kaibigan. At syempre po nag-aasikaso po ng lahat na si Trixie. Utol, hindi ko po ipapayo today na directly kalimutan at mag-move on ka na lang. Kasi alam ko po, hindi po ito ganun kadali. Hindi po madaling makalimutan siya. Because being there myself, alam naman natin na imposibleng mangyaring makalimutan kaagad natin ang taong mahal po natin. At literal na hindi po ganun kadali. Pero syempre, meron tayong option to let go. Pero kung pinili mo to win this battle, tutulungan kita, bibigyan kita ng assistance at guidance sa tamang mindset na dapat po nating dalhin. At higit sa lahat, armas para mag-succeed tayo, utol. Unang-una, once na narinig natin to o dumating tayo sa ganitong klaseng trouble mga utol, bigyan po muna natin ng time and space to heal and breathe yung nangyari. Alam kong narinig nyo na rin po before, yung sinabi kong prioritize space. Ito po kasi ang tanging sagot kung nagkakaroon po ng kaguluhan. Dito tayo makakapag-isip. Pero today, I would like to remind everyone na di lang po basta ipinayo na dumistansya ka. Hindi lang po basta ganon. Ang maririnig kasi natin ang mga words na hindi na kita mahal literally means na emotionally affected at annoyed po ang taong ito sa atin. Very, very emotional at sensitive at maaaring galit nga po ang taong to sa atin. Gusto kitang ilagay kung saan alam kong safe ka kapatid at hindi ka po mahihirapan kahit papaano at hindi maagrabyado. Safe side na alam kong hindi magti-trigger at bumaba yung pagtingin niya sa'yo. Kailangan po muna nating ibigay mga utol. Keep your distance. Yan po ang dapat para po makapag-isip-isip din po tayo at ganun din po siya mga utol. Focus on yourself. Kahit gustong-gusto mo talagang bumalik na ang ex mo, nahihirapan tayo. We have to consider yung totoo na hindi po ito mangyayari sa ngayon mga kapatid. And the space between na pinag-uusapan po natin ay sobrang importante. Very necessary mga utol.
So ngayon, I hope kung naiintindihan na natin yung distance, kung gaano po siya kaimportante na upon realizing the worth nito mga kapatid na magpaubaya nga po, dahil hindi naman talaga pwedeng i-force, time for us naman na mag-improve. Use this extra time para magawa po naman natin yung development po sa sarili natin. Hindi lang po ito para mag-improve physically at syempre po para mag-heal din po na mag-heal yung nararamdaman po natin. Importante na pag dumating sa atin ang kaguluhan na ito na pag sinabi ng taong to na hindi naman talaga kita mahal, ayaw na kitang mahalin, hindi kita minahal mga utol, kailangan po nating ipakita. Be natural, act casual, at syempre po strong. Kasi hindi na naman po sekreto na kung ayaw mo nang balikan ng ex mo, ayaw mo nang maayos to at completely gusto mo siyang ma-turn off sa'yo, at kung ayaw mo nang makita yung halaga mo sa kanya kapatid, simply magmakaawa ka, lumuhod ka, umiyak ka, habul-habulin mo lang para bumaba po ng tuluyan yung pakiramdam niya sa'yo. Ganun lang po kasimple. Pero syempre, kung gusto mong bumalik ang ex mo mga utol at yung dating pagtingin niya sa'yo, one of the best thing that you can do is to act relax and natural po sa mga mata niya. Importanteng hindi kanya makitang apektado. Marami pong medyo binabaliwalayan at nilalagpasan dahil nga po hindi siya ganun kadali. Pero yan nga po mga utol ang pinakasagot. Mahalagang hindi niya makitang kaya kanyang kontrolin at i-manipulate. Hindi dapat mag-signal na may interest ka dito kapatid. Yun lang naman po para mapigilan ang mga bagay na dapat niyang maramdaman. Yun nga pong maramdaman niya na mahina ka. Be patient. Sabi ko nga, time and space ang kailangan natin dito mga utol. Yan na ang sikreto. At pag nasabi niyang hindi ka na niya mahal, do not overthink and overthink. Huwag tayong masyadong mag-isip at huwag nating ilagay ang ating sarili sa ibaba. At paulit-ulit mong isipin kung bakit nasabi niya yon. Mali po ito. Di mo kailangan i-priority yon mga utol dahil 89% ng mga nagsasabi po nito, especially po mga ex natin, ay hindi po totoo. In most cases, ay emotionally driven to mga utol dahil syempre may nararamdaman sila eh. Like for example, may galit, alam mo medyo napipikon at naaasar po sa atin dahil nga po sa nangyayari. Dala lang po ito ng galit, confusion, or kailangan lang talagang magpahinga at kailangan lang po nila talagang sabihin sa atin para tumigil po tayo. Because it's really impossible na mawala po agad-agad ang feelings ng isang tao. Pwede pong mabawasan at pwede po nilang iset aside kung halimbawa nga pong emotionally may galit po sila. So impossible na basta na lang mawala ang feelings ng isang tao sa atin, especially kung halimbawa nakarelasyon natin. I really suggest na kung ito po ay nararanasan natin ngayon, nararamdaman natin ngayon at sinabi nga po sa ating kapatid, lay low at pilitin mong ma-establish at ma-compose kagad ang sarili mo. Don't ever display any signs of weaknesses. Alam niyo po kung bakit? Dahil kakailanganin po natin. At any point, dapat maramdaman at makita po niya kagad na in control ka. Hindi po yung tipong parang hindi po natin alam ang gagawin at nangihina po tayo. Do not argue, do not beg. Don't come up with a suggestion and never force the situation, kapatid. Lahat ng mga ito will ruin your chances sa kanya. Dito po niya marirealize yung totoo. Don't waste your time and get a grip of your emotional depression. Kailangan kagad kapatid ay masolve natin yan. Hindi po yan ganun kadali Kung kailangan po natin kumausap ng mga kaibigan, kung kailangan po natin i-divert ng ating sarili, try to recall and try to reflect. Doon po natin malalaman ang tunay na nangyayari. Huwag nating sayangin ang ating sarili. Ngayon din mga utol, tumindig tayo at ipakita natin sa ating mga ex or sa ating dumper na hindi po ganun-ganun lang na pagka tayo po ay itinulak niya for rejection, ay tayo po ay bababa ng bababa. Hindi po ganun. Dahil ang problema po rito, once na nag-signal sa kanya na sense niya na desperado kayo at apektado kayo kapatid, tayo po ang iko-control niya. Mararamdaman po niya immediately na kontrolado po niya tayo, na kahit anong gawin niya ay pwede. Makes him or her think na kahit anong gawin niya kapatid, i-reject ka niya, i-block ka niya, ipasura ka niya kapatid, ay hindi ka rin po magbabago at hindi ka rin naman po mawawala. Ang masasabi niya sa sarili niya na same thing, nandyan din naman siya kahit anong mangyari. Na kung nasabi niya minsan na hindi ka na niya mahal, don't be affected. Use that kind of power move para makita niya na establish at compose ka kaagad-agad kahit sa panahon na na-reject ka niya or nasabi nga niya na hindi ka na niya mahal. Hindi ganun kadali, I know, but you need to ensure na makita niya yon mga kapatid. Yung character na sinasabi ko or na pag-usapan po natin, yan po ang susi. To make him or her realize and realize and realize. Ito lang po ang susi mga utol.
at hindi ang paniwalain at makipag-debate, trying to change at ipamukha po sa kanya na mali siya sa naiisip niya towards you. Hindi po ito ang kailangan natin. Dahil ang kailangan natin ay ma-challenge po siya sa atin. Makita niya, ma-realize niya yung worth mo, kapatid. Yan po ang pinakasikreto, mga utol. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na medyo nakatulong tayo ngayon. Although, napag-usapan na rin po natin to many times. Pero I would like to remind you, kapatid, dahil lately, may mga nakakausap tayo na medyo napanghihinaan. Maling-mali po yun, utol. Dahil ang kailangan po niyang makita ay yung inner strength mo at kung paano mo i-handle ang mga problemang ganito kahit wala po siya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Siyempre po, tulungan po natin at suportahan po natin ang mga YouTuber na Pilipino. Maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV po.